Bukod sa paggawa ng mga batas, mga kapuso, mabibigat ang iba pang tungkulin ng mga senador. Narito po ang report ni Mav Gonzalez. Paggawa o pag-amyenda ng batas. Pag-imbestiga sa mga irregularidad sa gobyerno in aid of legislation. Pagbusisi sa national budget. Ilan lang yan sa mga trabaho ng mga senador. Kaya ang tanong, sa mga iboboto mong senador ngayong election 2025, magagampanan ba nila ng tama ang kanilang tungkulin? Ayon sa isang political scientist, bago ipinasara ang Senado noong panahon ng martial law, halos puro abogado ang nahahalal na senador. Nung nakaraan, nung mga unang panahon, ang mga senador na nahalal ay galing sa landed elite or karamihan sa kanila ay abogado. Pero nagbago raw yan matapos ang People Power Revolution. Ang kadahilanan dito ay dahil nung immediately after EDSA, pinagbawal ang political advertisements. Dahil sa tingin ng mga nagbawal dito ay ito'y magpapababa sa cost of election. Pero ang unintended consequence nito, ang nagkaroon ng advantage sa national elections, lalong-lalo na sa Senado, ay mga celebrities, mga artista, mga sports personality. Ang requirement sa pagtakbo bilang senador, dapat natural-born citizen, at least 35 years old sa mismong eleksyon, marunong magbasa at magsulat, registered voter, at residente ng Pilipinas at least 2 years bago ang eleksyon. Ang tanong, bakit hindi requirement ang pagiging abogado, lalo't ang tawag nga sa kanila ay mambabatas? Kasi ang pagtingin ng konstitusyon natin, ang pagtakbo ay parte ng karapatan natin bilang mga tao. So, hindi siya naglagay ng property, literacy, or any other substantive requirement. Nakalagay din sa konstitusyon natin na bawal mag-impose ng property, literacy, or any substantive requirement pagdating sa exercise ng pagboto, pagtakbo ang ating Kongreso. Kasama rin sa trabaho ng mga senador ang maging judge sa impeachment court, pagkilati sa appointed cabinet members ng Pangulo kung miyembro ng Commission on Appointments, magdeklara ng state of war bilang bahagi ng Kongreso, gayon din ang kapangyarihang palawigin o bawiin ang martial law declaration ng Pangulo o pagsuspinde ng writ of habeas corpus, magbigay ng special power sa presidente sa gitna ng digmaan at iba pang national emergency, pagsang-ayon o pag-reject sa mga amnesty na ipinagkaloob ng Pangulo. Kung sakali mang may babaguhin sa saligang batas, maaari silang mag-propose niyan sa pamamagitan ng Constituent Assembly o Constitutional Convention. Hindi pwede na papasok ka ng Senado at ikaw ay magdadagdag lamang sa Comite de Silencio, Committee of Silence. At hindi naman pwede na tatakbo ka sa Senado, sasayaw ka lang, or mangangako ng kung ano-ano. Tandaan po natin, ang Senado ay hindi game show at hindi ito ang lugar upang mamudmod ng kung ano-anong premyo. Ang Senado po ay institusyon kung saan kinakailangan ay mga seryosong tao na malalim ang pag-uunawa sa polisiya o batas. Mabigat ang tungkulin ng mga senador, kaya importanteng ang iboboto, malalim ang pangunawa sa mga polisiya at batas. Kasi may mga pag-aaral kasi ang mga botante, mas concerned sila pag malapit sa kanila. Halimbawa sa barangay level, sa munisipyo, sa syudad. So doon medyo concerned sila sa mga issues. Pero dahil nga nakasanayan na ang Senado ay masyadong malayo sa kanila. Malayo, di ba? Napakalayo. Senado, national ang kanilang scope. Pero wala silang direct connect with the senators, di ba? So sa kanila, ang tingin nila sa Senado ngayon, entertainment, di ba? Hopeful ako kasi more than 50%, 'di ba, ng voting population ay galing sa kabataan, 18 to 30 years old. So nagbabago na naman nagbabago ang pagtingin ng kabataan, nagbabago yung paano kumuha ng information ang mga tao pagdating sa eleksyon sa politika sa Pilipinas. 6 na taon ang termino ng mga mananalong senador o hanggang 2031. Pwede silang maupo ng hanggang 2 magkasunod na termino o kabuo ang 12 taon kung mananalo sila ulit. Kaya dapat kilatising mabuti ang inyong mga iboboto.
Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, dapat totoo sa eleksyon 2025.